Oh, Bes, sure ko lang. Wow! Lagi ka bang nabibitin sa longganisa, Bes? Bes, ito, tuturuan na lang kita ng homemade para hindi ka laging nabibitin at hindi pa masyadong ma-chemical. So, hayan na, Bes, hiniwa-hiwa ko muna yung yobab at lalagay mo sa may food processor. Kung wala ka namang food processor, Bes, ay pwede mo namang ipagiling sa palengke. 10 pesos lang naman ang giling sa palengke, Bes. Make sure na kailangan hugasan mong mabuti yung yobab at ipatitik-tik mo, kailangan wala siyang tubig-tubig para hindi siya nagtutubig-tubig pag pinagiling mo. Or pagkatapos, haluan mo siya siyempre ng grinder na maraming bawang. Alam mo ba, ang bawang ay siyang pinaka main basic na ingredients ng longganisa. More garlic ay more sarap. Ganon, Bes. Tapos maglagay ka ng kaunting paminta, kaunting asin, pwedeng toyo, pero ako naglagay ako asin. And then oyster sauce. Bahala ka na kung anong brand ng oyster sauce. Tapos imimekos-mekos natin na ganyan at maglalagay tayo ng kaunting cornstarch. Konti lang, Bes. At hahalu-haluin natin ulit ng ganyan. Pagkatapos, maglagay ka ng kaunting chili sauce. Yung iba, Bes, ang nilalagay ay yung chili paste powder. Pero sa akin kasi, chili sauce. Nasa sa inyo lang naman yan kung anong gusto yung ihalo sa inyong longganisa. Dahil kayo rin naman ang masusunod at kakain yan. Pagkatapos, ay ibabalot natin yan sa ating cling wrap. Ayan, Bes, gupitin mo para hindi siya gastarer, ganon. Pagkatapos ay ibubuhol mo yan or iikot-ikot mo lang na parang ganyan. At ayan na siya, Bes, yung aking natapos. Ilang piraso pa lang dahil medyo matrabaho ang paggawa ng homemade na longganisa. Pero worth it naman pag ito ang iyong natapos. At ayan ang aking nagawa sa kalahating kilo na baboy. Naging 20 pieces na bilang. Yan, Bes. Kaya sulit na sulit. Siyempre, ipapasok natin yan sa may rep. At pagkatapos ng 10 taon, ay kukunin mo na siya para nag-combine yung lasa niya. At syempre, i-steam natin yan para malutong mabuti yung yobab sa loob. Pero yung iba, Bes, hindi na sila nag-i-steam. Pero sa akin kasi ini-steam ko muna bago ko siya iprito. At ayan na siya, Bes. Nung binalatan ko na siya sa kanyang balot, naging ganyan na siya. At ipiprito natin siya na pa isa-isa or maramihan. Ganyan lang, Bes. Pwede kang gumamit ng non-stick na wok pan or kung wala ka naman non-stick na wok pan, kahit anong klaseng kawali. Pero kung gusto nyong bumili ng aking wok pan, nandyan sa aking TikTok account. At ayan na, moment of truth, Bes. Ang sarap. The best. Yun lang, share ko lang, ingat. God bless. Bye!